Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Maki-update po tayo sa mga kababayan po natin sa pangunguna po ng INC sa rally po na nalipat na po sa Maynila mga kababayan. At syempre po, meron din po at hindi lang naman po grupo o sinasabing INC, grupo po ng church. Hindi po, halos lahat po ng mga Pilipino ay nakikiisa po at pati po ang ating mga kapatid na Muslim ay nakikiisa rin po mga kababayan. At meron din pong naganap na rally po sa Davao City mga kababayan, yung tinatawag na transparency accountability. Umpisahan na po natin ang mga balita at komentuhan po natin mga kababayan. Ito po. Jesse? Jesse, kamusta ka na dyan? May tao ba? May tao o walang tao? Kaya dyan, Kuya Nelson, na maaga pa lamang nga ay marami na ang nagsipagdatingan nating mga kababayan mula sa iba't ibang syudad at probinsya. Marami din sa mga narito ay nagmula na sa People Power Monument at sa White Plains na dumiretso na dito sa Liwasang Bonifacio upang makilahok sa isinasagawang Day 3 rally ngayong araw. Kabilang sa mga nakikilahok sa rally ngayon ay ang mga mamamayan ng Batangas na pinangunahan ni Congressman Leandro Liziste na ngayon ay nandito mismo o siya mismo sa Liwasang Bonifacio upang pangunahan ang isinasagawa nilang programa. Ayon kay Liziste, kahit karamihan sa mga o sa kanila ay hindi kaanin sa iglesia ay buo ang loob nila na makiisa sapagkat parehas ang layunin na kanilang ipinaglalaban. Ang pagsugpo sa korupsyon, pagpapatupad ng batas at pagpapanagot sa may sala sa mga anomalya sa gobyerno. Matatandaan na 2 araw na Jen Nelson na nandito ang mga kababayan natin na mula sa Batangas kasabay ng pagsasagawa ng INC rally. Dagdagan ni Levise na hanggang may panawagan ng INC sa pagpapatuloy ng rally ay narito pa rin sila para makiisa. Tuloy-tuloy din ang magandang daloy ng trapiko dito sa kabaan ng D. Burgos. Balik sa inyo dyan, Nelson and Jess. Jesse, meron bang mga report o kayo nagre-reklamo dyan na sila hinarang bago makarating sa liwasan? Nelson, so far wala tayong natanggap o nakanap na ganun na mga sitwasyon. No? Ako ngayon, Yan, buti naman po at hindi hinaharang ang ating mga kababayan na nagpo-protesta mga kababayan. Ito pa po, yung kaganapan naman po sa Mindanao, mga kababayan. Set up po natin. Davao City nagsagawa rin daw po ng pagtitipon ukol sa transparency, accountability, justice, and peace. Si Mesak Eros Javier magbabalita. Good morning, Mesak! Nagsagawa ang mga mamamayan dito sa Davao City ng isang maluwakang pagtitipon kahapon, July 1, 2026, upang isulong ang mga panawagang transparency, accountability, justice, and peace. Ayon sa mga dumalo, layunin ng pagtitipon na himukin ang pamahalaan na bigyang prioridad ang pagresolba sa mahahalagang isyu ng bansa kaysa sa pansariling interes ng ilang mga namumuno. Kabilang din sa kanilang panawagan ang mahigpit na pagpapatupad ng batas at ang hindi pagbaluktot nito. Ang pagtitipon ay inorganisa ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao bilang pakikisa sa panawagang accountability, transparency, justice, and peace. Sa kabila ng hindi magandang lagay na panahon, patuloy pa ring dumating ang mga mamamayan upang ipahayag ang kanilang suporta sa naturang pagtitipon. Pansamantalang nagtapos ang pagtitipon sa mapayapang pamamaraan at isasagawa muli ang pagtitipon mamayang 6:00 ng gabi. Habang muling iginiit ng mga dumalo ang kanilang panawagan para sa transparency, accountability, justice, and peace. Yan po mga kababayan. Accountability, mga kababayan, transparency, at syempre po, panagutin ang mga magnanakaw, ang mga korap. At ito pa po, ang kababayan naman natin Muslim, ang mga kapatid nating Muslim ay nakikiisa rin po mga kababayan. Actually, wala kaming pakialam dito dahil kami nagaling Mindanao. Talagang negosyo lang ang sa amin. Pero dahil sa nakikita natin, kahit hindi yun paliwanag ng media, nahalata namin talaga. Napakasakit. Kaya nandito kami kahit walang
kahit hindi kami tinatawagan, sumasali na kami dito. Yan po, mga Bilang kababayan. Muslim na nanirahan dito, gusto namin makulong ang mga mangdarambong na magdanakaw sa kaban ng bayan. Nagpapasalamat ako sa Iglesia dahil sila nararamdaman nila yung problema ng mga Pilipino. Kahit hindi kami kasama pero sumasama na kami. Sa Luneta nandun kami para lang makisama kasi naniniwala kami na Bangsamoro na yung panawagan nila ay nasa tamang panawagan. Yan po mga kababayan, ang kapatid nating Muslim ay nakikiisa rin po mga kababayan. At sila po ay pupunta rin po sa Maynila mga kababayan, sa Liwasan, Bonifacio. Doon po ay magtitipon-tipon po ang ating mga kababayan na nangihingi po at hangad po ang transparency at accountability. At panagutin po talaga. Habulin itong mga lupi na ito. Itong mga parusa at nagpahirap sa ating bansa, nagpahirap sa ating mga Pilipino. Dinala tayo sa hikahos ng buhay. Kay mamahal lahat ng mabilihin, pati bayarin. Gasolina, kawalan ng trabaho, bagsak na ekonomiya, napakataas ng palitan ng dolyar sa piso. Hindi po ba? At napakataas na naman ang krimen. At ang mga addictus, mga polboronic, laganap na naman. Mga randing in tandem, buhay na naman sila ngayon. Hold up dito. Di po ba? Kung ano-ano ang mga pinagagawa, patayan dito, patayan doon. Pati mga kabataan, tsumutsugi na rin sa mga eskwelahan. Nakita niyo po, lahat po ng problema ay nagbalikan na naman dahil po walang pakialam. Walang pakialam ang gobyerno. Hindi tinutukan ng gobyerno ang mga problema. Ang ekonomiya binagsak at ibinaon pa tayo sa utang. At yan po ang naranasan natin ng mag-aapat na taon. Puro korupsyon. Ang ugat po kasi ng korupsyon, mga kabayan, kahirapan. Pagka po may ugat ng korupsyon, kahirapan yan. Ang mamamayan ang magsasakripisyo. Tayo ang tatamaan. Di po ba? Pagka kahirapan, ganyan nangyayari sa ating bansa. Napakamahal lahat. At kawalan ng sinasabing solusyon. Walang solusyon ang bansa. Ang tanging solusyon lang nila magpamigay ng ayuda. Pero ipinamimigay nila, ipinangungutang pa. Kadalasan na inuutang pa, ipinamimigay. At tayo rin na magbabayad. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot. Kaya dito po mga kababayan, talagang dapat po na talagang kalampagin. Hindi lang po sana itong mga buhayan na itong kalampagin. Kalampagin din po sana mga kababayan, itong mga men in uniform generals. Magising na po sana sila. Magising na po sana kayo. Mga sir, maawa naman kayo sa ating bansa. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Maawa naman kayo sa mga susunod na lahi ng Pilipinas. Sa lahi ng mga Pilipino. Maawa naman kayo. Nakita nyo naman ang pagkakaiba sa panahon ni dating Pangulong Duterte. May pandemya pa. May giyera pa sa Marawi. Lahat po nasolusyonan. Nakapaggawa pa ng napakaraming build project. Pero ngayon, bakit nagkaganon ang ating bansa? Wala pong napatunayan ngayon. Puro pahirap. Pero tulog kayo. Ayaw niyong magising. Yung isa magre-retiro na. Mucho dinero na yata. Yung isa magre-retiro na, mga kababayan. Kaya po nakakalungkot. Kaya dito po hindi lang po dapat mga reliyon ang magsama-sama dahil lahat po tayo apektado rito. Apektado po tayo lahat dito. Lahi po natin ito. At ang ating susunod na henerasyon. At kung magpapatuloy ang ginagawa po nilang pagnanakaw sa atin, talaga pong dire-diretso na tayo niyan sa kumunoy. Buti na lang kahit papaano nahandyan pa ang ating mga bayaning OFW na nagmamahal sa ating bansa at nagsasalba pa
nagbibigay pa ng remittance na pambayad po sa interes ng utang na ginawa nila. Isang damukal na utang na wala naman pong kapalit, hindi naman kumikita dahil po nailagay sa mga mali-maleta ang kanilang mga programa. Maraming salamat po sa mga kapatid po nating Muslim na sumusuporta po sa INC, sa pangunguna po ng INC, at syempre po sa Mindanao at sana po sa buong Pilipinas. Sana po sa buong Pilipinas ay kung hindi man po tayo makakarating sa Maynila, ay at least sa mga probinsya po natin ay sana po ay gumawa po tayo ng mga peaceful rally o rally at talagang kalampagin po natin ito po mga politiko na nagpakabuhayan na at nagpakalupi na dahil po sa kapangyarihan at sa pera. At siyempre po, ang ginawang trabaho po sa atin ng mga hudas na yan, politika, at kasama pa ang pamilya Duterte sa pinababagsak nila. Ganyan po kahayop ang mga tao na yan. Ganyan lang po ang binigay sa atin trabaho ng mga hindot na yan. Kaya po tayo nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo dahil nga po sa ginagawa po ng gobyerno at pati po yung kapatid po nila sa iglesia na si Senator Marcoleta ay pinupolitika at pinupuruhan pa nila dahil si Senator Marcoleta ang senador, isa sa senador na talagang gusto pong mapanagot ang grabing massive sindikatong korupsyon sa ating bansa. Kaya po, hindi na po nakatiis ang Iglesia ni Cristo na talagang lumabas at magsalita na dahil yung mismong senador na si Senator Marcoleta na nasa tama at hinahabol at gusto niyang mapanagot ang mga magnanakaw sa ating bansa, mga politiko, ay siya pang iniipit at ginigipit at gusto pang ipakulong para manahimik. Kaya po, hindi na po uubra yan at hindi na po papayag dyan. Hindi lang po ang iglesia, tayo rin po mga Pilipino ay dapat din po tayong magsalita at dapat din po natin silang kalampagin. At mamaya po yan, tuloy-tuloy po yan, hanggang gabi po yan mga kababayan. Hanggang gabi po yan ay dadagsa pong muli ang tao sa Maynila. At sana po matauhan na at makonsensya naman ang mga hayop na yan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo. At tayo rin po mga kababayan, tiis-tiis lang po tayo. At kailangan po talaga natin magtiis. Ingat po. Bye-bye.